Hindi ka kasi, hindi ka marunong makuntinto. Dalawa na nga yung asawa mo. Wala naman problema kung mag-asawa ka ng isa, apat, lima o 10. Basta magpaalam ka sa akin, bilang respeto mo ako. Wala kang respeto eh. Alam mo ako, mabait akong tao, Marco. Mabait akong tao. Inapak-apakan mo lang ang pagkatao ko. Hindi ba nagamit sir yung 400,000 para dun sa kasal? Ito pong naging karelasyon po ninyo, saan niyo po ba ito nakilala? Dati po kasi kasama ko yan sa accommodation po sa Taguig. Noong year 2022 po. Tapos ma'am, kinasal kayo eventually. Yes po. Balak ninyo sana na Mag-business po kami. Mag-business. Nung pinadala ko pong pera sa kanya, attorney, sabi niya po, iipon daw niya sa BDO niya. Ang sabi niya po, ang sahod ko po, lahat ibigay ko sa kanya. Para na pag-uwi ko po, may makita daw kong bahay, magnegosyo doon kami, ganun, bigasan, pero wala, Okay. wala po. Yung amount po na iniipon po ninyo, pinapadala doon sa kanyang bank account, galing po yan sa OFW po ninyo. Po. Pinagpaguran ko po yun lahat. Okay. Si Mr. po, may ano pong trabaho niya? Wala pong trabaho yan. So, umaasa sa'yo. Yes po. So, nagtiwala kayo na Sa yung sobrang amount po tiwala na ko yun, po, yes po. Sa sobrang hindi niya tiwala ko gagamitin po. for his personal use. Yes po. Okay. Malinaw po ba sa kanya yon, madam, na yung amount na yan na dinedeposit ko sa bank account ng mister po ninyo, para yan sa i-invest natin na negosyo. Yes po, attorney. Okay. So ano pong nangyari, ma'am, doon sa Pero pera na yun? yung umuwi ako ng November 2025, okay pa kami nun. Siya pa nagsundo sa akin dito sa Manila. Pagbalik ko ng January po, nagtaka na po ko sa kanya. Hindi na niya ako kausapin, galit po siya sa akin na hindi ko po alam anong dahilan. Okay. Tapos magtawag ako doon sa pamilya niya, sabi ko, saan si Omar? Kausapin ko siya, ayaw niya, dami niyang dahilan. Sira na yung cellphone niya, pero open naman siya sa kabilang account niya. Sabi ng mga kapatid niya, hayaan ko daw siya. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Bakit ako iniiwasan? Yun ang pala, may babae siya. Paano po ninyo nalaman, madam, na... Pinapasa po sa akin yung picture nila sa babae po na nagkatabi sila natulog. Pero binura ko po kasi masakit sa akin. Sino nag-send po sa inyo? Yung babae po. Babae niya po na nakatabi sila natulog. So, etong bago po niyang misis, Yes po. ganun na lang natin Yes po, attorney. ilagay, ha? Yes po. Alam na niya, nakasal po si sir sa inyo. Yes po, alam niya po. Ang sabi ng pamilya niya, Umar, kausapin mo yung si Jerly. Kawawa yung tao. Pero ayaw niya, attorney. Ayaw niya ako kausapin. Galit pa nga isa sa mga pamilya niya kung magtawag sa akin. May mga anak po ba kayo? Wala po. So it's just the two of you into Yeah. that marriage. Now, I suppose, ma'am, yung pangatlong napangasawa po niya, yung bago, yun na yung kinakasama niya ngayon. Yes po. At Ay, ngayon siya na po. umuwi po kayo, hindi na ba kayo welcome doon sa tahanan po ninyo? Tagalana po kasi ako, attorney. Mm-mm. Pag itong pag-uwi ko ngayon, hindi na ko uwi ng Cotabato. Doon na po ko sa pamilya ko. Okay. So ayaw nyo na rin talaga? Ayaw ko na po. Ang sa akin lang po, nag-asawa man siya na hindi man lang niya ako kinakausap na bilang respeto niya ako pangalawang asawa. So yung nabigay ko sa kanyang pera, isaulin na sa akin para wala kaming gulo. Sir Omar, ano pong masasabi po ninyo doon sa nabanggit ni Ma'am Girlie? Mas maganda po yan, sir, na bawat tanong ng bawat isa, hindi mo nasusumbat yung isa para mas malinaw. Opo. Kaya po gusto naming marinig po naman yung panig po ninyo, Sir Omar. Ganito po kasi yung nangyari dyan. Bumalik siya yan sa Bahrain. Umalis siya ng January 29, dumating siya doon ay January 30 na. Nung February ay nagpadala siya sa akin ng isang buwan na po niya. Pero binayad namin doon sa inutang namin na 5-6 para magawan po ng paraan yung pagbalik niya kasi book kami ng ticket na hindi pwede pag Cagayan to Manila, ganun po yun. Pero nilipat po yan sa Pagadian, papuntang Manila. Ako po yung gumawa ng paraan. Kaya yung isang buwan na sinasabi niya na pinadala niya sa akin, binayad ko doon ay 5-6 ay naging 15,000 tapos yung 5,000 ay naging 6,000 naman, nasa 21,000 plus. Kasi Okay. yun ang nahiram namin. Tapos ang natira sa akin doon ay 1,000 plus kasi nasa 22,000 kasi yung lahat po ng resibo dito, sir, ay andito po sa akin. Hindi ko po tinago. Kahit nung nasunog po kami, kinuha ko talaga yung bag ko, pati yung mga passport ko para kahit papano maitabi ko po. Pero yung sinabi niya po, sir, na second wife siya, pero ako lang, sir, true talaga. Pangarap po na magpakasal pero hindi po kami kasal. Pero yung pangarap niya na negosyo, huli na sinabi niya para bumalik dyan sa Bahrain. Hindi po yung pangarap na nung simula, sir, nasa Maynila kami noong 2023. Okay. Halos ganito po yung gagawin namin. Umalis po ako papunta ng Saudi. Nakauwi po ko. Huwag ka masinungaling.
pakinggan mo muna. Pinakinggan kita kanina habang tinatanong kanila. Pinapakinggan kita. Inaamin po Opo. naman ninyo, no, na talagang may mga pera po na naipadala doon sa bank account po ninyo. Sir, meron po. Lahat ng resibo, sir. Tinago ko. Okay. Kasi ang nabanggit po ni Ma'am Girlie, more or less, nasa 400,000 pesos yes po yun. Attorney. Yes po. 400K. Pero ang tanong ba dyan, tama ba yung sinabi? Bakit sa akin ba lahat napunta Ito yun? kasi, attorney. Sa akin ba lahat napunta yun? Sir, inamin natin na meron pong 400,000 pesos na naipadala doon sa account po ninyo. Ang tanong siguro muna natin ngayon is, magkano na lang po ang natitira dyan sa bank account na yan? Wala po, sir. Wala po kung bank account, sir. Wala daw bank account. Sinungaling po yan. Magpadala ko sa kanya ng pera, yung mga anak ko po, nung unang ko pong asawa, 5. Ang ginagawa ko kasi, itong sahod ko, ipadala ko sa kanya. Bilang respeto ko po sa kanya, attorney, siya na po magbigay sa pamilya ko at sa mga anak ko. Sir Omar, yung pinaggastusan po ba ninyo doon sa mga halaga po na yon, para kanino yon? Para sa pamilya ninyo? Para sa iyo lang? Or para dito kay Ma'am Girlie? Para po sa pamilya at wala po siyang sinabi kung ano yung pangarap niya. Kasi yung pangarap niya, sir, na mabuo talaga, na magnegosyo kami, itong pagbalik niya. Huwag ka na kasi magsinungaling, Marco. Sobra talaga, sobrang kapal ng mukha mo. Wala kang Hindi, hiya sa hindi akin. Wala ganyan kang yan. awa sa Hindi akin. ganyan Yan ang yan. totoo. Sir Omar, ganito po ha, total, nabanggit na rin naman ni Ma'am Girlie na apparently alam naman ninyong dalawa talaga na hindi talaga legal. Yung naging Opo. seremonya or whatever. Hindi po legal. So, yung samahan kung, po namin, hindi po kung legal yun. tatanggalin na natin ha, doon po sa equation, yung kasal kayo, okay? At least no, nabawasan natin yung complexity itong kaso na to. Eh sir, kung hindi kayo kasal, ba't nasa yung pera niya? Yun na nga po, sir. At ba't, ayaw, Yan po ang ba't hindi tanong. mo maibalik? Yun ang tiwala niya po yung sa akin, sir. Kasi yung pangarap namin, sabi niya, tulungan kita. Kasi sir, nakauwi po ko niyang galing po ko ng Saudi. Nakauwi po ko yan. Sabi niya, bawi ako sa iyo, pera lang yan. Ako naman yung tutulong sa iyo. Simula nung andito tayo sa Manila, ginastusan mo ko, kaya ako naman yung babawi sa iyo. Pera lang yan, sabi niya. Sir, correct me if I'm wrong ha. Pero base po dun sa nababanggit nyo ngayon, ang dating sa akin is talagang inangkin nyo na yung mga pera na yon. Hindi po talaga yung pang-angkin, sir, na hindi ko po siya inaabuso, na pagbigay siya, kaya alam ko, kilala ko yan, mabait na tao po yun siya, sir, wala ko pong masabi sa kanya. Ma'am. Pero, nagsimula lang niya po yung galit niya dahil ito, kasal na ako. Kaya sa- nga eh. Sabihin natin na nagastos po ni Sir Omar yung iba. Nabanggit po ba niya sa'yo? Ipinagpaalam ba niya sa'yo? Nung nakauwi siya galing ng Saudi, kasi nakauwi na siya, ako dito na sa Bahrain. Pinadala ko siya ng pera kasi nag-apply din yan siya ng abroad. Mm-mm. Dalawa kami nung magpapadala ng pera sa kanya, yung first wife na saka ako. Tapos yung first wife niya, magpadala ng first week ng month, ako din katapusan. Sabi niya sa akin, magpunta siya ng agency, wala siyang pera. So ako naman, mawaing tao, maghanap ng paraan para ibigay sa kanya. Every month ko ipadala sa kanya, sabi ko, maghingi sa akin yung mga anak ko, ikaw na balang magbigay. Pero sa kanya yun lahat, yung pera, hindi ko alam kung anong ginagasto niya. Kung may mga ibang porsyento ng halaga na yan, binibigay po sa anak po ninyo. Yes po. Tapos yung iba naman, pinang-asikaso daw, no? Doon sa, Yes po. sa inyo, sa pamilya po ninyo. Ang lumalabas, ang problema natin dito is hindi lang nagkaroon ng magandang auditing. Yes. Kung paano ginasta yung pera na yan. Pero, Sir Omar, sa ngayon, ha? Magkano po ang kaya ninyong ibalik or ibigay dito kay Ma'am Girlie Borlaos? Yan po ang hindi ko alam, sir, kung magkano kasi yung binigay niya 400K, paano ko po atin, pero hindi naman po buo. Pero sa ngayon, sir, sa totoo lang, wala pa ako. May mas maganda kung makapagtrabaho muna ako, o di kaya pangarap ko rin na makabalik din ulit ng ibang bansa. Para kahit pa paano mabayaran ko ng paunti-unti, kaya hindi naman pwede mabuo kasi unti-unti rin yung pagbigay sa akin. Ganun din ang mangyayari po, sir. Hindi ba nagamit sir yung 400,000 para dun sa kasal? Hindi po, sarili ko po pera yung binenta ko po yung motor ko. Totoo po yan. Binenta Kung ko ano po pang yung pwede motor mong ko. ibenta dyan, ibenta mo na para Kaya nga, maibalik. gibinta nga yung muto niya para ipakasal sa babae. Ngayon hindi na ibalik ang pera kung kapal ng mukha. Naintindihan ko pag sinasabi mo na kailangan mo magtrabaho, may mga pangarap ka rin sa sarili mo. Kailangan din nating isipin, si Madam Girlie nagtrabaho na at may pangarap din sa sarili niya. Diyan nga sana siya mag-uumpisa sa pera na yan. Kaya nga nagtatanong ako sa iyo kung magkano yung kaya mong ibalik para kahit papano sana yung difference kahit iunti-unti mo na pero hindi pwedeng wala. Yun na nga, sir. Kahit pa paano din, meron din may balik sa kanya, pero mapagtrabawan ko pa yun, sir. Wala akong cash. Malandi ka kasi hindi ka marunong makontento. Dalawa na nga yung asawa mo. Wala namang problema kung mag-asawa ka ng 1, 4, 5 o 10, basta magpaalam ka sa akin, bilang respeto mo ako. Wala kang respeto eh. Andyan na yan. Kasalanan Kaya mo to eh, ang dami- kasalanan mo eh.
Alam mo ako, mabait akong tao, Marco, mabait akong tao. Pero inapak-apakan mo lang ang pagkatao ko, sa totoo lang. O, Sobrang alam ko na bait yan, ko mabait sa'yo. kang tao. Alam mo Wala yan, akong sobrang nasabi bait sa'yo. ako sa'yo. Gusto ko po, attorney, kasi babalik ako ng barin, 2 linggo lang po ako. Gusto ko po, yung pagbalik ko po, mabalik na sa akin yung pera. Kasi ito lang talagang inuuwi ko. Kasi yung pag-uwi ko, akin ang ticket po. Si Sir Omar naman, nire-recognize niya at the very least na meron po talaga siyang kailangan ibalik po sa inyo. Okay? Doon po tayo magsimula doon. That's a development by itself. Okay? Ang tanong dito is, how and until when yung ibibigay natin na panahon po para magbayad itong si Sir Omar. Sir Omar, baka naman may maibigay po kayo na timeline dito kay Ma'am Girlie. Yun lang pong masabi ko, makapagtrabaho po ko, Kailan mababayaran ko rin yan sa kanya. Pero hindi po buo yung 400 kasi hindi lang po yung sa akin na punta yung iba eh. Kahit 300, ibalik mo sa akin. Hindi pwede yung ganun. Bakit hindi Kasi pwedeng pareho ganun? din natin nagastos Kung yung iba. tutuusin, Pareho Marco, din ha? natin nagastos yung iba. Kung tutuusin, magkano lang yung nabigay mo sa pamilya ko, hindi umabot ang 50,000 na sa'yo lahat ang pera ko. Kahit itotal natin yung resibo lahat dito, kung may resibo Andito ka ang dyan, resibo sa akin. tutalin ko rin yung lahat ng resibo dito. Kasi meron pa doon na minimum doon na napadala, may 1,000 plus pa. Sir Omar, Opo, sir. sa 400,000 na yan, magkano po lalabas yung talagang ikaw lang ang nakinabang? Siguro, kung makapagtrabaho ko, sir, ibibigay ko yung 150. Hindi po. Kasi Ayoko po. parehas din Hindi, namin kasi- yung ginastos eh. Sir, hindi ko po Hindi na po tatakasan makapunta yan. ng bansa Andyan kasi po yung mga blacklist na picture po ko, yan. sir. Andyan po yung mga pangalan Hindi ko. na yan. Pwede nyo ko i-blatter ko, hindi mababayaran yan. Pero pagtrabahuan ko talaga ng maayos yan, sir. Ano po bang trabaho nyo ngayon, Sir Omar? Sa ngayon po, sir, ay nag-art lang po ko dito sa kaya lang, pang araw-araw lang po, sir. Kailan mo mababayaran yon? Ilang hindi ko po alam. Mga alam ko lang, sir, ay kung makaluwas po ako ng Maynila, makapagtrabaho hanggang hindi makalis. Kailangan gusto ko, malinis din yung pangalan ko para makapunta rin ng ibang bansa. Hindi mapabayaran ko din sa kanya kaya communication naman kung ganun. Attorney, ano po kaya ang mga pwede nating mechanisms dito, possible solution, para naman kahit papano may balik, mabawi kahit ni Ma'am Girlie yung ibang mga pera po niya? Base po sa informasyon na nalakap ko, si Girlie po ay second wife, tama po? That is right, Attorney Dato, pero wala daw silang marriage certificate. Sa amin po kasi, sa adapt namin or sa customs, regardless po kung may certificate or not, kung sila po ay kinasal sa harapan ng ulama or ustad, that constitute po as marriage. Pwede naman po nila yung ma-register in accordance with the rules and regulations, lalong-lalo na po sa PD 1083. Ngayon po, kung ang issue po nila ay usapang pera, kailangan po nating i-qualify kung ano po yung pera na yon. Is that part and parcel of their conjugal property or is it a sole property nung second wife? Kung ito po ay ginamit sa pagpapahiram ni Ma'am Girlie, sa pagpapautang, perhaps pwede pong makuha po ni Ma'am Girlie yung utang na yon sa ilalim ng batas. Pwede po siyang mag-demand, pwede niya pong ihain na sa barangay conciliation, pwede rin po siya mag-file ng small claims cases. Ganito po ang gagawin natin, no, Ma'am Girlie at kay Sir Omar. No? We will explore all possible means na magkaroon po kayo sana ng kasunduan. No? In the event na talagang wala, then we will have to go through the courts. Attorney Dato, no, babalik po kami sa inyo for the processes para mabawi talaga ni Ma'am Girlie yung pera na kailangan niyang habulin dito kay Sir Omar. Aming pong tanggapan, lalong-lalo na sa National Commission on Muslim Filipinos, willing po namin tulungan ang aming mga kababayan patungkol po sa kanilang legal na karapatan ng tao, pati yung mga legal matters nila. Papuntahin niyo lang po sa aming opisina upang matulungan po namin si Ma'am Girlie. Kung sakali na-exhaust nyo na po yung lahat ng available remedies na ipinagkaloob nyo sa dalawang partido. Muli, si Attorney Dato, si Ed Omar Idjirani, Attorney 3 Legal Assistance Division ng National Commission on Muslim Filipinos. Maraming salamat po, Panyero. Kagawad Mando Giaman, hingin lang po sana namin ang tulong po ninyo sa pamamagitan ng inyong tanggapan. Subukan natin kung magkakaroon sila ng agreement. Okay po ba sa inyo yun, Kagawad? Po, sir. I-coordinate po namin sa inyo, Kagawad Mando Giaman, Barangay Poblacion 7, Cotabato City. Maraming salamat po sa inyo. Sir Omar, baka may gusto po kayong sabihin pa dito kay Ma'am Girlie. Kaya na pong sabihin, kung may cash man, walang problema. Agad ko ipapadala kung anong remittance. Walang problema. Buong katawan ko lang ang meron sa akin ngayon, sir. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Pwede ba nating ilagay yan sa isang kasulatan na yung commitment ninyo to pay etong si Ma'am Girlie Burlaos? Pwede po yan, sir. Para mas maganda yung may kasulatan po tayo kahit papano may panghahawakan. Ayan, at least, no,
the acknowledgement by itself, Shari, malaking tulong na po yun kay Ma'am Girlie. Sige, we will arrange that, ha, Sir Omar Salibo. Pero you have to do better. Hindi pwedeng habang buhay na naghihintay si Ma'am Girlie ng pera niya. Basta sikat ko po makapagtrabaho at saka kung pera na sisingin po sa akin, wala po pera. Ma'am, bigyan namin kayo ng chance makapag-usap and magkaroon ng agreement Yes, po, yes. settlement po, opo. Para tuloy-tuloy po yung pagbigay po sa inyo ng pera. Yes po. Opo, yung kabayaran po. Sir Omar, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po at least Yes, kahit sir. pa paano nagkaunawaan po. Thank you very much, Ma'am Girlie. Ha? Salamat po sa inyo, Kausapin ma'am. po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Pag-usapan pa po natin yung iba pa po namin pwedeng maitulong, Yes ma'am. po, Thank you po.